pagpas na sinasabi niya na supporter siya ni Pangulong Duterte, pagiging tunay niyang supporter, even before pa, then wala siyang connection dito sa Malacanang, at hindi daw siya ahas, loyal daw siya kay PRRD, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin nito, yung sinasabi niya, focus daw tayo sa laban. Ito ay pag-gaslight sa inyo. Okay? Pagmamanipula ng inyong kaisipan, okay? Na si Maharlika, ang pinofocus, kumbaga, si Maharlika ay wala sa focus. So, minamanipulate niyo, where in fact, ang nirelease ko sa inyong information ay ang conversation namin na sabi niya, si Amy Marcos ay lalabas at magsasabi, magpapa-interview, tell-all interview nga ang sabi niya, di ba? At ibubunyag na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Yun ang sabi niya. Kaya sabi ko, deflection ito. Iniiwas niya ang mga issue, ang tunay na issue, na si Mangga, alam na niya na addict yung kapatid niya, alam niya na si Marcos Bangag ang nasa likod ng People's Initiative, pero ang tinitira lang niya ay si Romualdez, si Tambalustos, sila Zardico, sila Onyate, yun nga, nasa video natin kanya. Ito ay lahat drama, paawa effect, loyalty card drama, victim card, makata drama. Yan ang gusto niyang ipahiwatig sa iyo. Okay, diyan ko lang dito sa Facebook. Okay, tignan natin. Unang unang stanza na sinabi niya. Diba? First line o first stanza. Sabi niya, malinaw, mula umpisa hanggang ngayon, hindi ako nagkaroon ng access sa pagkakataong pagkakataong makahalubilo kahit sino sa palasyo. So doon na nagsisimula, sabi ko, yung deflection. So yung yung framing niya ng angulo ng issue, imbis na sagutin niya yung information na alam ni Amy sa, yung kabulukan, kabangagan ni Marcos Jr., sinabi niya kaagad na, ay, teka muna, wala akong kinalaman, wala akong ano sa Malacanang. Okay, wala siyang kinalaman kasi hindi siya insider. Para maghugas kamay siya, pero hindi pa rin niya sinasagot ang in-expose ko. Di ba? Hindi niya sinasagot ang in-expose ko, yung message ito. Dahil lang. Yung pinakita natin, ito. Hindi pa rin niya, mga kababayan, mga palangga, hindi pa rin niya sinasagot itong message na to. Ulitin natin yung message na yan, ha. Okay, ayan, Amy Marcos. Sabi niya, anong sasabihin sa Saturday sa rally? Traumatic yung meeting kay BBM. Kanina, kunwari, wala siyang alam. Yung pala, todo-todo yung sinuportahan ang PI para magkaroon ng 2 times 5-year term siya at iba pa. Okay, yan ang sabi dito. Yung issue ng pagbabaliwala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. Wala siyang pakialam sa batas at papayag pala siya kina Martin at sa PI na mapapanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon at mahigit pa. Sabi, nakakahiya kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya, traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor sa aming pamilya. Hindi ko na siya kilala. Higit sa lahat, hindi siya anak ng tatay ko. Maganda yung sinabi niya. Okay? Actually, maganda itong sinabi niya nung time na yon na galit siya sa kapatid niya. Pero yung message na yan, na ayaw sagutin ni Daryl Yap, deflection niya eh. Ang pinapalabas nila ngayon na, mag-backfire kay Maharlika kasi makikita ng tao na ever since galit si Amy Marcos o si Mangga sa traidor na ito sa kanyang kapatid na traidor. Now my question, mayroon bang ginawang aksyon si Amy Marcos during that time, kasi January yan, na i-expose ang kanyang kapatid na ay nananasangkot sa People's Initiative sa pagbabayad ng 20 million kada kongresista
in-expose ko. Okay? Private yan, at according to Daryl Yap, sinend yan ni Mangga, mga kababayan, sa group chat ng mga DDS. Ay, lalo baka nakita ni Inday Sara yan. So, hindi niya sinagot yung issue. Excuse me. Magdiyan ko dito. Doon sa unang pasada niya, di ba mga kababayan? Hindi niya sinagot yung issue. Ang sagot lang niya, wala akong access. Ang sabi niya, malinaw, sabi niya na malinaw sa umpisa hanggang ngayon, hindi ako nagkaroon ng access. Hindi yan ang issue kung may access siya sa Malacanang or what. Tapos sabi niya dito, lahat ng ibinahagi ko, imposibleng hindi ko pa natalakay sa post ko. Ang mali ko ay magtiwala. Wow! So, ibig sabihin na nagtiwala siya sa akin. Nagtiwala din ako sa iyo, Bunggong. Nagtiwala ako sa iyo, huwag na munang bulwakan o anuhin si Amy Marcos dahil nagpaasa kayong dalawa. Nagpaasa kayo na magsasalta siya, na i-expose niya yung kapatid niyang adik. Biktima ka ngayon ng betrayal, yun ba yung sinasabi mo, dahil what? Dahil inilabas ko ang katotohanan? Sino ang magbe-benefit sa paglabas ko? Ako ba? Taong bayan. Kayo. So nagpapa-victim card siya ngayon, mga kababayan. Nawala siya nagtiwala siya sa akin, ganyan. Diba, hindi ito dapat itago dahil hindi ito chismis lang ng kaklase natin, kapitbahay. Ang purpose nito para ihayag na yes, noong first quarter ng January 2024, si Mangga, si Amy Marcos, ay nagsasabi, even sa mga interview niya, di ba, na, ay, itong administrasyon na ito. Pero sa public, never niyang pinpoint. Sinabi ba ni Amy Marcos na si Marcos Jr. ay, ito, na si Marcos Jr. ang nasa likod. Ito, sabi niya, yung issue sa pagbabaliwala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. Wala siyang pakialam sa batas at payag pala siya kina Martin at sa PI na mapanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon at higit pa. Pinablicize ba ni Amy yan? Sige nga, sagot kayo. Pinablish ba niya yan? Nagsalita ba siya patungkol sa kapatid niya? Wala siyang sinabi. So public yan, pagdating sa press release, wala siyang sinasabing negative sa kapatid niyang adik. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Ang purpose niyan para touch ang inyong mga puso na mga Duterte supporters at ilihis ang atensyon ninyo sa issue na traidor siya, hudas siya. Kasi nabuko ninyo, ipinakita ko nga publicly ang message at ang pagsabi ni Daryl Yap na naniniwala na alam ni Amy na si Marcos Jr. ay adik na noon pa man. Diba? So ngayon, sinasabi niya, 2015 pa lang, naniniwala na ako kay PRRD, ganyan-ganyan. So bigla na naman si PRRD. Okay? Si PRRD na naman ang dinikit niya sa kanyang sarili, para nga naman kayo mga palangga na nagmamahal kay Pangulong Duterte. Diba? Kayo. Okay? Tayo mga Duterte supporters, okay? Para ilayo na ngayon yung issue kay Bangag at sa kanyang amo na si Amy na teka, si Daryl yan, mahal na loyalty siya talaga, ang loyalty niya talaga kay Pangulong Duterte ever since pa 2015 pa. Inaatake niya kayo, emotional attack, emotional appeal na hey, DDS supporters, ang tutukan natin si PRRD. Ilayo natin ang issue si Bangag na adik na alam ni Amy at alam ni Amy yung illegal na pakikipagsabuatan ni Amy Marcos o ni Mangga dito sa kay Martin Tambaloslos, kay Oñate, kay Santico, dahil sinabi niya yan sa Senate hearing. Sinasabi niya lang sa inyo na pro-Duterte ako since 2015 pa. Diba? Inililihis niya ang issue para makalimutan niyo ang tunay na issue na traidor, hudas, itim na ahas silang dalawa ni Amy Marcos. Sabi pa niya, sabi niya, ang suporta ko kay PRRD, lalo na kay BP Inday, ay hindi kayang yanikin. Diba? Ang maiingay, sabi niya, ano yun? Yun ba sa ganon? So, ano yan? Ang tawag dyan, divide and conquer. Sila talaga ang nagdi-divide and conquer. So, hindi
gusto niyang sabihin sa inyo. Okay? Na solid Duterte siya talaga. Pero nakalimutan niya, hindi nakalimutan. Ayaw niyang sagutin yung issue. Patungkol sa in-expose ko na alam ni Mangga, yung putang inang babalo na yan, yung jutang gininaka ay ni Marcos. Traitor ka. Wala akong pakialam. Okay? Sa lahat ng mga dramatization mo na ek-ek mo sa Senado patungkol kay PRRD. Ikaw ang sinungaling na hinayupak ka. Traidor ka sa bayan dahil alam mo, tarantada kang babae ka ay ni Marcos, sinungaling kang pukinang ina ka. O gusto nyo ng murahan? Okay? Ako ang minumuna ko yung mga putang inang ito. Ikaw, Daryl, kasabwat ka. Jutang ginina ka, sinungaling kayong lahat. Gusto nyong ilayo ang narrative. Ang script mo, hindi yan uubra. Kumukuha ka ng apela sa Duterte supporters. Naku, si Marika nililis ang issue. Ang issue, alam ng amo mo, yung may nagpapasweldo sa'yo o nagpupondo sa'yo, na audit ang kapatid niya. Na-mention ba niya publicly? Totoo, na maganda yung sinabi niya dyan. But that's private. Pagdating sa kanyang press release, ay, ano ba yan? Ang kapatid ko, hipuin niyo po, Panginoon. Naalala niyo, may ganon-ganon pa siya sa GIL. Ang Panginoon, hipuin niyo ang aking kapatid. Napapalibutan na siya ng demonyo. Binanggit ba niya na Panginoon, ang kapatid ko ay isang adik. Mga kababayan, ang kapatid ko ay nasa likod. Diba? Nasa likod ng People's Initiative. Wala. Kasi nga, nilinlang kayo. Niloko kayo dahil nga siyempre during that time, alam ni Mangga na mag-election, kailangan niyang gamitin at gamitin kayo. Sabi niya, panahon na mismo ang naguhubad. Bakit sinisira ang kakampi? Eh mga jutang gininan nyo, kayo ang sumisira sa kakampi ng PR. Kayo, Team Alpotera, kayo ang kakampi ni Judas, kayo ang kakampi ni Marcos Jr. ni Lisa Tanas. Dahil ayaw niyong murahin. Sabi mo nga, di ba kanina, dun sa statement niya, bakit ayaw murahin? Nakita niyo na? Nililihis sa inyo. Yung script mo, hindi uubra. Akala mo ikaw lang ang kaya mag-analyze ng script? Nag-script writing 101 ako, kaya alam ko ang technique na ginamit ko. Alright? Hindi lang 101. Okay? May script writing. Ano pa ba yun? Basta anyway. Panahon na mismo, sabi niya, maghuhubad yung, panahon na mismo ang naghubad. Bakit sinisira ang kakampi? Wow! Ang tawag dyan ay manipulation. Ginagamit ng mga rhetoric statement ni Daryl Yap, okay, para siraan si Maharlika. At like ang issue kay Ivy Marcos. Emotionally framing, emotionally appeal, para awayin nyo si Maharlika. Ayan, ganyan ang issue, yan ang ginagawa nila. Script, director eh. Hindi ako pwedeng mag-ahas. Sabi niya, hindi daw siya pwedeng mag-ahas. Hindi daw siya kinaahas. Dramatic na drama, di ba? Okay? Dahil ngayon, pinapaganda na naman niya yung kanyang persona. Okay? Ang kanyang sarili. Ni isang line ba, mayroon ba siyang binanggit doon? Okay? Na sinabi pa niya doon na hindi totoo ang sinabi ni, o kahit hindi niya ako pangalanan, o gusto niya, hindi totoo ang sinabi ni Alindog. O, di ba? Wala siyang sinabi na hindi totoong alam ni Amy ang People's Initiative. Wala siyang binanggit. Basahin nyo. Wala nang sinabi na hindi totoo na si Marcos Jr. ay nag-a-addict. Kasi yun yung point ko. 2 points lang ang binato ko sa kanya. 2 punto lang. Alam ni Amy ang People's Initiative at alam ni Amy na addict. Did you answer that, Darren? Hindi. Kasi ang sagot mo, deflection. Iniiwas mo ang tunay na issue, ginagago mo ang Duterte supporters. Kahit mga abogado, mga psychologists, mag-a-agree kayo.
Yan ang ginagawa ni Daryl Yap. Dahil nga, syempre, nagkapera siya, nagkasalapi siya dahil sa kanyang amo. Sige nga, hanapin nyo. So, ang kanyang dramatization ay sabihin, mag-focus tayo. Kaya nga ako hindi ko tinatantanan eh. Kasi nagpo-focus ako sa tunay na mga traidor, sa tunay na gumagamit kay PRRD. Yan ang katotohanan, mga kababayan. So, ang ginawa niya, hindi niya sinagot yun. Wala siyang sagot. Now what? Sabi ni Lily Batex, Maharlika, makakarma yan. Okay, sila. May Diyos, tandaan. Ngayon, mga palangga, imagine mo, if you are a Duterte supporter, ikaw, ngayon nakikita nyo na yung alam mo, ang magbe-benefit nito, Marcos, if you are for Pangulong Duterte, nakita niyo yung grupo nila Daryl Yap, yung grupo ng Alpotera, ang pinaprotektahan si Amy, imbis na ang Pangulong Duterte. So, nililis nila, hindi niya sinagot, sige, hamunin kita. Hamunin ko, sumagot ka na hindi adik si Marcos Jr. Sumagot ka na hindi alam ni Amy ang People Initiative, ang nasa likod ay yung kapatid niyang Judas. Yun yung in-extract natin dito, pino-point out natin dito. Yes, ang ganda ng framing. Ang ganda ng framing. Pero paano kayo ginagago? Tinitwist nila na nag-backfire kay Maharlika kasi nakita ng tao na si Amy even before ay galit kay Bangag dahil sa People's Initiative na yan. That was private message. Hindi yan na-expose sa media. Hindi yan inatter. Hindi yan isinambula. Hindi yan sinabi ni Amy Mangga, botox o kung ano-ano pa. Hindi yan sinabi sa public. At alam ni Amy Marcos, yung video, bago ko ilabas, huwag kayong magmaang-maangan. Kaya nga, di ba, umiikot ang tumbong mo, Amy. Kasi gusto mong awatin yung video na yan, di ba? Kasi ayaw mo talaga ipakita yan. Balak mo nga bilhin yung video na yan, di ba? Ay, not video. Yung video na inilako. Nang kakilala natin, pareho. Yan. Kaya sabi sa inyo, hindi lahat ng director magaling. Hindi lahat ng abogado magaling. Alright? So, yan ang gusto ko ipaintindi sa inyo. Sabi ni Winslet Sonzeran, ayan. Tama ka dyan palangga, si Amy ang pinoprotektahan nila gamit ang Duterte, pero si Amy Marcos ang pinababango nila. Nakita ninyo, nung pumunta si Amy doon sa dahig, sabi niya, ayun na, si Amy daw, makapagpalabas ni Pangulong Duterte. Hindi niyo ba sinabi ang interview ni ang sagot ni Baste sa akin nung sa dahig ako? Sabi ko, Mayor Baste. Okay? Mayor ba o Baste? Tanong na kasi acting mayor siya, di ba? Ang sabi ko, ano masasabi mo na may sinasabi na si Mangga daw, si Amy Marcos daw, ang makakapag-uwi kay Pangulong Duterte. Ang sabi ni Amy doon, ni Baste, ganun-ganun pa siya. Andito pa ba si Senator Amy? Sabi niya nun, wala. Sabi niya, wala na. Sabi ng mga tao doon, umuwi na. Then ano sabi ni Baste? Ay, hindi totoo. Hindi porket kaibigan ni Baste, si Inday Sara, ay gusto siya ng ibang kapatid. Ayaw siya, di ba? Nakita niyo naman kung paano balawran, kung paano i-criticize ni Pulong ang mga Marcos nung nandoon sa dahig. Yan ang katotohanan yan, mga palangga. Then what? Dagdag pa natin. Yeah, sabi ni Maria Cecilia, mukhang nagkabayaran. Tama lahat ang sinabi ni Marlica. So napansin niyo ba, even sa dahig, hi Ma'am Rebecca Ogata, even sa dahig, hindi sila bumabangga kay Marcos Bangag. Hindi sila bumabangga kay Lisa Tanas, kidnapping, smuggling, kay Rapan, lahat. Ano lang ang kino-cover nila? Interview doon kay Kitty, kay Hanelet, kay Inday. Meron ba silang pinag-uusapan na issue na kinasasangkutan ng Marcos Bangag at minumura nila kasi magagaling din sila magbura eh? Wala. Kasi they are manganatics.
they are Aimee lunatics or whatever. Ano ba tawag mo sa kanila? They are not for PRRD. Ginagamit lang nila, Hagiabas, DDS versus Aimee lunatics. Ginagamit lang nila ang Pangulong Duterte, mga kababayan. Okay? Ginagamit lang nila ang, ang pangalan Duterte para sa kanilang what? Here we go. Kala. Tignan ko lang to, ha? Okay. Ay, ba't nakita yung kipay ni Lisa Tanas dito? Ang tek-tek ni Lisa nakita. Ang kipay. Diyos ko kadiri. Okay, here we go. Don't see this. Hindi tayo mag-open. Okay. Okay, may ba? Itong ano ko, itong may bago tayong pinost dito. Excuse me. Okay, here we go. Share ko lang to sa inyo. Okay. Okay, recently, mga palangga, share ang ating mga dramatization 101. Okay. Here, share screen. Okay. Okay, katulad nito. Okay. Ayan. Oh. Okay. Okay, tulad yan, ano to? Ba't may ganyan? Ito yung pinost ko. Nakita niyo ba yan? Okay. I'll tell you about that. Nakikita niyo yung picture na yan? Okay? Mga kababayan, yung picture na yan ay May 29. Okay? Itong year na ito sa Dahig. Yung picture na yan, si PRRD. Okay? Yan. Kung i-focus natin. Okay? Hindi po kalbo si PRRD dyan. Meron siyang ano sa, ayan o, meron siyang ano sa noo. Sino yung kaninong kamay yan? Kamay yan ni Alpot. Okay? Kinat niya lang to eh. Wow. Dali. Kinat niya lang. Kaya nung binigay niya yan sa akin, sabi niya, ma'am, pinapanood ka talaga ni PRRD. Okay? So ngayon, kinat na yung mukha niya dyan. Siya yung nagpe-facial. Dahil ang sabi niya sa akin, okay? Pinapanood daw ni PRRD yung aking mga vlog. Okay, ayan po yung laptop. Tapos ang hindi ko lang maintindihan dyan kung sino kung meron ba siyang, anong tawag dyan? Kung meron ba siyang selfie stick na nakatayo, sino yung nagpicture sa kanya dyan? Okay? Ang caption ko dyan, mga palangga, galing kay Alpot ang picture. Sabi ng Team Mangga, Alpotera, double agent, o mga double agent, walang naniniwala kay Maharlika. Kaya sabi ko, well, thank you PRRD sa panonood at pagtitiwala mo kay Maharlika na kahit sa me time moment mo ay nanonood ka ng Boljakan. Bago ka pa ipakidnap ng mga jutang Ginenas na Marcos, Romualdez, Araneta, kidnapper family. Okay? Kaya sabi ko dyan, PS, kapag pinaforensik yung picture na ito, laban kay Alpot, makikita sa metadata kung saan ang location, phone number, cellphone na ginamit sa pagkuha, time, date, at iba pa. Now, what, mga kababayan?